Simulan na natin ang ika-20 na istorya. Makikita natin ang dalawa na nasa itaas ng lamesa habang tinatanong ni Ian si Eren na makipagsanib puwersa sa kanya. At nasambit pa nito na kailangan niya ang kahusayan at lakas ng militar ni Eren. At dahil sa mga sinambit nito, patuloy lang itong tinitigan ni Eren habang patuloy pa rin itong nagpapalabas ng kanyang asul na aura. At sa isip nito, ang sitwasyon ay biglaang nagbago dahil napansin nito ang aura ni Ian na ipinapalabas ay biglang nawala at ang kanyang emosyon ay nagbago. Kaya napatanong si Eren kung ano ang ibig sabihin nito sa pakikipagsanib puwersa. At biglang tumalon si Ian sa lamesa papunta sa sahig, at nasambit nito na ngayon ang miyembro ng Imperial Family ay nag-aaway hinggil sa sino ang magiging tagapagmana ng trono. At dagdag pa nito, na hindi lang siya kundi mayroon din ilang prinsipe. Gayon din ang iba't ibang mga nobles na sumusuporta sa kanila mula sa dilim. At napalingon si Ian kay Eren at nasabi nito na kung wala namang problema, nais niya ang suporta ng pamilya ng Pendragon sa kanyang panig. At kahit pa gusto ng mga ito ay ginto o pilak na galing sa imperyo, o kahit pa ang pagtatatag ng independenteng estado, ibibigay niya ang nararapat na gantimpala sa mga ito at ito ay kanyang pinapangako. At dahil sa mga narinig ni Eren, tinawag niya ito. At bigla niyang naisip na si Ian ay kinakatakutan na tyrant sa Imperial City. Subalit ang kanyang totoong karakter ay ganito, kung saan ito ay isang kalmado at matalinong prinsipe. Kaya natanong ni Eren sa kanyang isipan kung bakit ang lalaking gustong maging emperor ay gumaganap na isang tyrant. At ang ibig sabihin nito, pagkatapos ni Eren na tinawag si Ian, nasambit nito na si Ian ay walang intensyon na maging emperor. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Ian habang nakatalikod dahil sa kanyang narinig na nasambit ni Eren. Kaya ito ay kaagad na napalingon, at dagdag pa ni Eren na naisip niya na ang The Tyrant na si Ian Aragon ay isang pagkukunwari lamang. At nasabi nito na tungkol sa gantimpala, wala itong pakialam dahil hindi siya tumatanggap ng imbitasyon galing sa mga taong hindi niya mapagkakatiwalaan. At dahil sa mga nasambit ni Eren, si Ian ay natigilan. Kung saan si Eren ay napatitig sa kanya, at nasambit ni Ian na siya ay nabasa ni Eren. At dagdag pa nito, na siya ang pinakaunang maintindihan ang kanyang intensyon maliban sa kanyang kapatid na babae. At napayuko si Ian at napatingin sa ibaba ng ilang segundo. Pagkatapos ay nasambit nito na gusto niyang gawin ang kanyang kapatid na si Sion Aragon bilang susunod na emperor. At natanong ni Eren kung ito ba ay ang unang prinsipe na nakaratay sa kanyang kama dahil sa sakit. At muling napahinto si Ian, kung saan hinigpitan nito ang kanyang kamao. At natanong kung anong ibig sabihin nito na nakaratay dahil sa sakit. At dagdag pa nito na si Eren ay mali. At lumingon nito kay Eren at pasigaw na nasambit sa galit na ang kanyang kapatid ay kamuntikan ng ma-assassinate 3 taon na ang nakakaraan dahil sa rebelyon na naganap sa Sisak. At dahil sa mga nasabi ni Ian, si Eren ay natigilan sa labis na pagkabigla, kung saan ito ay napanganga at nanlaki ang mga mata. At dagdag pa ni Ian na ang kanyang kapatid ay mabait at kayang gawin ang lahat. Isa siyang lalaki na magiging isang kahanga-hangang pinuno. At dagdag pa nito na sinabi ng kanyang kuya na babaguhin niya ang bansa, habang patuloy na sumisigaw sa galit. At makikita naman natin na patuloy pa rin si Eren na natitigilan at nanlalaki ang mga mata, dahil naisip nito ang sinabi ni Ian na nangyari 3 taon na ang nakakaraan sa Sisak na rebelyon. At biglang bumalik sa alaala nito noong siya pa si Raven, kung saan 3 taon rin ang nakaraan ngayon sa kasalukuyan, nasira ang kanilang pamilya dahil sila ay pinagbintangan na nagpasimuno ng rebelyon. At dahil dito, agad na tinawag ni Eren si Ian, kung saan si Ian ay napalingon sa kanya. At nasambit nito na tinatanggap niya ang kanyang alok para makipagsanib puwersa, kung saan ito ay ikinabigla ni Ian. At dagdag pa ni Eren, bilang kapalit, ay sabihin niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pangyayaring rebelyon na naganap sa Sisak. At pumunta naman tayo sa labas ng silid kung saan ang mga babae ay nagtipon-tipon kay Lindsay, at si Ingrid at Luna ay nabigla dahil hindi sila makapaniwala na ito ay pinakasalan ni Eren. At makikita din natin sa likuran si Isla habang si Mia ay nakaupo sa mga balikat nito. At bumalik tayo sa silid kung saan naruroon si Eren at Ian, kung saan habang nakaupo ang dalawa ay natapos ni Ian na sabihin kay Eren ang kanyang mga nalalaman tungkol sa insidente sa Sisak. At makikita natin na ang dalawa ay magkaharap na nakaupo sa lamesa at nasambit ni Ian na ito na ang halos lahat ng kanyang nalalaman.
At walang may naisagot si Aaron sa kanya kung saan patuloy lang ito na nakatitig sa kanyang baso na may lamang wine. At habang tinititigan nito ang kanyang refleksyon, nakita nito ang kanyang sarili bilang isang batang raven. At naalala nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay nagsusumikap para maging isang knight. Subalit mayroon itong natanggap na sulat galing sa Lord ng Sisak. At mukha ang yon ay may lihim na motibo. At habang si Aaron ay nasa malalim na pag-iisip, nasambit ni Ian na ang problema ay hindi nila alam kung sino ang nagpasimuno ng rebelyon. At dahil dito natanong ni Aaron, hindi ba ang ibang prinsipe na naglalayo ng trono ang may dahilan para gawin ito? At sinagot ito ni Ian na ito ay posibleng ngunit maraming prinsipe. Kasama ng mga malalaki at maliliit na mga noble na umaasa sa kanila, kaya imposible sa kanya na mahuli ang nagpasimuno sa kanilang lahat. At dahil sa sinagot nito ay napatitig na lang sa kanya si Aaron, at bigla nitong natanong, may kilala ka bang prinsipe na may pangalang Goofy? At dahil sa sinabi ni Aaron, sinagot ito ni Ian na ang pangalan na ito ay pamilyar sa kanya, at siya ay napaisip. Kung saan pagkatapos niyang maalala, nasambit niya na si Goofy ay isang anak sa labas, at siya ay isang noble sa pangalan lamang. At dagdag pa niya na wala itong impluwensya. At natanong niya kay Aaron kung paano niya ito nakilala. Subalit, napaisip lang si Aaron na nakukumpirma nito na mayroon ng tao sa likod ng pangalang Goofy, at napatanong si Aaron sa kanyang sarili kung siya nga ba ay isang noble lang sa pangalan, dahil ilang taon mula ngayon, siya ay magiging susunod na emperor. At natanong ni Aaron kay Ian kung ano ang background ng kanyang ina at kung saan ito nanggaling. At napaisip si Ian dito, at nasambit nito na ang ina ni Goofy na si Baroness Erlyn ay nakita ng kanyang ama sa port city ng Leos. Kaya ang kanyang kapanganakan ay sa Sisak, kung saan nanlaki ang mga mata ni Ian dahil napagtanto nito na ito ay posible na konektado sa rebelyon na naganap. At dahil dito, si Ian at si Aaron ay natigilan sa kanilang kinauupuan. Nang bigla na lang napatayo si Ian, at nasambit nito na hindi ito maaari. At saka ito ay bata pa. At dagdag pa ni Ian, na kahit mapatay niya ang kanyang kapatid, hindi siya kailanman magiging bahagi ng tagapagmana ng trono. At dahil sa sinabi nito, napatayo din si Aaron sa kanyang kinauupuan at nasambit nito na walang tinatawag na bagay na hindi pwedeng mangyari. At bigla na lang bumalik sa alaala nito ang sinabi ni Baltay na lahat ay konektado. At dahil dito, nasambit nito na alam niya ito mismo, kung saan si Aaron ay pinakawalan ng kanyang pinakamalakas na aura, kung saan naramdaman ni Ian ang takot. At dahil dito, siya ay napatanong sa kanyang sarili kung ano ang aura na ito. At napaisip din ito na ang lahat ng kanyang nakita hanggang ngayon ay hindi pa ang tunay na lakas ni Aaron. At dahil naalala nito ang sinambit ni Aaron na ito ay alam niya mismo, nanlaki ang kanyang mga mata at napatanong kung ano nga ba ang kanyang eksaktong nalalaman. At napatanong din ito kung sino nga ba ang lalaking ito. Nang bigla na lang muling nagulat si Ian dahil sa labas ng kanilang bintana kung saan nakaharap si Aaron, ay may napakalaking puting dragon na sumisilip sa kanila. At dahil dito, si Ian ay nasambit ang salitang puting dragon. Subalit si Aaron ay patuloy lang na nakatitig dito. At ganoon din ang dragon kay Aaron. Nang bigla na lang itong lumiwanag ng napakalakas, kung saan ay napapikit at napatakip si Ian ng kanyang mga mata. Kung saan pagkatapos ng ilang segundo habang unti-unti niya itong binubuksan, may napansin ito na pumasok sa bintana. At nang lubusan niyang mabuksan ang kanyang mga mata ay nakita nito ang babae na mayroong mga pakpak na nakaharap kay Aaron. Kung saan si Aaron ay napasambit ng pangalan nitong Sol. At nasambit ni Sol kay Aaron na siya ay may naramdamang marahas na dragon aura. Kaya natanong niya si Aaron kung siya ba ay maayos lang. At makikita natin habang natitigilan si Ian sa kanyang kinatatayuan ay tinulungan ni Aaron si Sol para makababa sa bintana. At dahil sa nakikita ni Ian, nasambit niya sa kanyang isipan na ang babaeng ito ay napakaganda at napatanong din ito kung ito nga ba ang nakakakilabot na dragon. At habang nakatingin ito kay Aaron at Sol ay nakumpirma nito na ang mga Pendragon nga ay tunay na nakagawa ng kasunduan sa puting dragon. At dahil dito si Ian ay napangiti. At nasambit nito na naiintindihan niya na ngayon. Kung saan napatanong si Aaron kung ano ang ibig niyang sabihin. At nasambit ni Ian na si Aaron ay isang espesyal na tao. At dagdag pa nito dahil siya ay isang tao na kanyang kinikilala, siya ay magtitiwala sa kanyang intuisyon. Kung saan napangiti si Aaron sa kanya at si Sol naman ay napalingon.
At natanong ni Saul kay Aaron kung mayroon bang nangyari. At sinagot ito ni Aaron na mayroon itong maraming bagay na naintindihan. At bigla nitong tinawag si Ian, at inimbitahan niya ito na maglakbay kasabay nila papunta sa kanilang summer villa para magbakasyon. At dahil dito ay nagulat si Ian at napatanong kung ano ang ibig sabihin nitong maglakbay at bakasyon. At sinagot ito ni Aaron na sa labas ng bayan ng Sisak, sa tabi ng baybayin ng Sibel. Hihilahin nila ang kanilang kalaban doon. At pagkatapos ng ilang araw, mayroon tayong makikita ngayon na 3 engrandeng karwahe na paparating sa tabing dagat. At pumunta naman tayo ngayon sa pinakamalaking komersyal na lungsod ng imperyo. Ito ang port city ng Leos, kung saan makikita ang Leos Chamber of Commerce, at may maririnig tayo dito na nag-uusap. At natanong ng taong ito kung narinig ba nila ang balita, na ang mga pamilya ng Pendragon at ang tyrant na prinsipe ng Imperial City na si Ian Aragon ay dumating sa malapit na baybayin ng Sibel. At may nagtanong kung bakit ang dalawang ito ay magkasama. At sinagot ito ng isang tao na hindi niya ito alam. At ito ay napatanong kung ito ba ay masamang sitwasyon. At sinagot ito ng lalaking may dilaw na buhok, na ito ay tiyak na masama dahil ang tao na may pinakamataas na awtoridad dito, ay si Gobernador Segunda. At siya ay may hindi magandang ugnayan sa mga Pendragon. At dagdag pa ng lalaki, dahil sa kalaunan, ang gobernador at ang dukesa na si Helene subalit bago pa man ito matapos ang kanyang sinasabi ay pinigilan ito ng kanyang kasama at sinabihan na tigilan ang pag-uusap tungkol dito dahil sila ay mapaparusahan kung sila ay magpapatuloy. At nasambit din ng isang lalaki, na ngayong taon, ang port city ng Leos ay sobrang masigla. At dagdag pa nito na narinig niya na ang lubos na pinuno ng Timog, ang Sea Dragon King na barko ng pamilya ng Arangis, ay dumating sa daungan ngayon. At dahil sa sinabi nito, ang mga kasamahan niya ay nabigla at napatanong kung ito ba ay totoo. At sinagot niya ang mga ito na ito ay totoo. At kasama pa nito ang vicious sea dragon na si Vascula, bilang bantay na dragon. At sinasabi na ang military superpower na Arangis ay may kapangyarihan na makatapat sa kapangyarihan ng Emperor. At nasambit ng mga ito na ito ay nakakatakot. At nasabi nila na ang mga mandirigma mula Timog ay mga malaking usapin. At dagdag pa ng mga ito na sana ay walang mangyari dito dahil nandirito ngayon ang Pendragon, ang tyrant at ang Arangis. Nang may biglang sumagot sa kanilang likuran. Walang kailangang ipag-alala, wika nito. At dahil dito napalingon sa kanya ang mga lalaki kung saan ito ay tinawag nilang Presidente Ron, kung saan ito ay nagpatuloy sa kanyang pag-inom. At nasambit ni Ron na kapag nagkakasama ang mayayaman, maaari nilang asahan ang pagdami ng negosyo. At yun na ang lahat, wika ulit nito. At pumunta tayo sa isang baybayin kung saan makikita na ito ay may napakagandang malinaw na tubig at napakapinong buhangin habang napapalibutan ng mga malalaking bato at mga puno. At may makikita tayong isang lalaki na nagpapahinga sa ilalim ng kanyang payong sa gilid ng baybayin. Nang bigla itong tinawag ng isang babae na nakasuot ng straw hat. Lord Aaron, ano ang tingin mo sa aking kasuotan? Wika nito. Ito ay si Ingrid habang suot ang kanyang swimsuit sa harap ni Aaron. At dagdag pa nito, na ito ay gawa ng isang sikat na artisan sa Imperial Capital at ito ay pinasadyang gawa. Subalit habang nasa harap ni Aaron si Ingrid, hindi niya ito pinapansin at nagpapalabas lang ito ng may naiinip na mukha. At bigla na lang may tumawag din sa kanya sa di kalayuan. Si Lindsay ay handa na, wika nito. At ang tumawag sa kanya ay ang kapatid niyang si Irene habang hawak-hawak si Lindsay, kung saan ang dalawa ay suot rin ang kanilang mga swimsuit. At nasambit ni Lindsay ng nahihiya na matagal na siyang hindi pumupunta sa baybayin. At nasambit ni Irene na sila ay kaagad na magsaya, kaya tinawag din ito si Luna. Kung saan makikita natin na suot din ito ang kanyang swimsuit. At dahil sa paglabas ng ibang babae, si Ingrid ay napatitig sa kanila ng masama at nasabi nito na ang mga ito ay istorbo. At dahil dito, si Aaron ay mas lalong nainis kung saan napakagat ito sa kanyang ngipin, dahil ang pinunta nila dito ay para mag-imbestiga sa insidente na nangyari sa Sisak, kaya napatanong siya kung paano itong nangyari. At nasambit nito sa kanyang isipan na ito ay dahil sa isang tanga. Kung saan may paan na biglang napahinto dahil sa agad na paglapit nito sa kanilang harapan, at nasambit nito, "Kamusta mga magagandang babae," wika nito. Ito ay si Ian at suot-suot lang ang kanyang brief.
At dagdag pa nito na tigilan ng puting uod na si Eren at sila ay kumausap sa kanya na isang prinsipe ng imperyo. At bumalik tayo sa nakaraan, kung saan inimbitahan ni Eren si Ian na maglakbay papunta sa kanilang summer villa. Kung saan ito ay nagrereklamo kay Eren kung bakit sila lang tatlo ang pupunta, at nagpupumilit ito na kailangan din na dalhin ang mga babae. At sa kasalukuyan kung saan dahil sa biglang paglabas ni Ian, si Lindsay ay napatakip ng kanyang mga mata at ang ibang babae naman ay natigilan sa kanya. Kung saan makikita natin na si Ingrid ay nagpapalabas ng naiinis na mukha, at si Luna naman ay parang nalilito, at si Lindsay naman ay patuloy pa din sa pagtakip ng kanyang mga mata. At si Irene naman ay napatawa ng malakas. At nasambit nito na ang prinsipe ay may cute na suot na brief, at dagdag pa nito, ito ay nakakatawa, kung saan ito ay labis na ikinabahala ni Ian. Kung saan makikita ang nakakatawang mukha nito habang iniisip kung bakit si Irene ay tumatawa sa kanyang magandang katawan na sinanay sa martial arts. At dahil sa kaguluhan na kanilang ginagawa, naisipan ni Eren na pumunta sa tubig. Kung saan napatanong si Irene kung saan ito pupunta, at sinagot lang ito ni Eren na siya ay manghuhuli ng isda. Kung saan hinubad nito ang kanyang damit. At dahil dito nanlaki ang mga mata ng mga babae at namula ang kanilang mga pisngi, kung saan makikita na si Ingrid ay napatakip ng kanyang bibig at si Luna at Lindsay naman ay napatitig kay Eren. At dahil dito ito ay ikinainis ni Ian, at pagalit nitong itinuro ang kanyang daliri sa mga babae at nasambit nito kung bakit ganito ang kanilang reaksyon dahil siya ay mas hubad kesa sa kay Eren. At dahil narinig ito ni Eren, napabulong siya sa kanyang sarili na si Ian ay isang tanga, habang nagpapalabas ng naiinip na mukha. Nang bigla siyang napatingala, dahil may namalayan siya sa himpapawid na malaking bagay na nahuhulog. At nang makalapit ang bagay na ito, makikita natin na ito ay isang napakalaking isda. At nang ito ay tuluyang nahulog sa tubig, tumalsik sa kanilang grupo ang napakalaking alon kung saan ang mga ito ay nalubog sa tubig. At pagkatapos nito makikita natin si Sol na lumilipad sa itaas ng higanteng nilalang. Kung saan makikita na nakatingala si Eren sa kanya at si Ian naman ay nakahandusay sa buhangin. At nasambit ni Sol na dinala niya na kay Eren ang isda, kung saan makikita ang napakalaking balyena na kanyang dinala sa kanila. At dahil dito napatawa si Eren at nasambit nito na ang isang dragon ay itinuturing ang balyena na isang isda lamang. Kaya napaisip ito kung paano magre-react ang kanilang kalaban sa ganitong lakas na kanilang taglay. At pumunta tayo sa port city ng Leos kung saan naroroon ngayon si Isla, Karta, at Killian na nag-iikot sa paligid. At habang patuloy ang mga ito sa paglalakad, natanong ni Killian kung bakit ito naging ganito kalaking bakasyon. At dagdag pa nito, sino mag-aakala na ang prinsipe na si Ian ay sasama sa kanila? At tinanong ito ni Karta, kung sino ang nag-aalala sa mga ganitong bagay. At nasambit nito, tingnan nila ang mga nasa paligid ng lungsod, dahil ito ay napapalibutan ng mga mandirigma. Mandirigma dito, at mandirigma doon, at marami pang mandirigma sa paligid. At dahil dito, si Karta ay sumaya kung saan nasambit niya na ito ay paraiso para sa kanya, at gusto na niyang makipaglaban ngayon dahil gusto na niyang durugan ang mga ito. At dahil sa mga sinabi ni Karta, napaisip si Killian na nakalimutan niya na silang mga orcs ay lumabas sa kagubatan para maghanap ng makakalaban. At sa sinabi ni Karta na sasama siya sa port, inisip ni Killian kung ano ang iniisip nito ngunit ganito pala ang kanyang pakay, para makahanap ng makakalaban. Nang bigla na lang ang lahat ng mga mandirigma na nasa port ay naagaw ang kanilang pansin kung saan ang lahat ng mga ito ay napalingon. Ito ay dahil sa mga naglalakad na mga nilalang. At dahil dito, napatanong si Killian at si Isla kung ano ang nangyayari. At may makikita tayo na mga paa na kulay asul, kung saan ito ay galing sa mga kulay asul na orcs kung saan ang mga ito ay may kasamang harpy at isang uri ng demonyong ibon na nakakadena. At dahil nakita ito ni Karta, napatanong ito kung ito ba ay mga orcs, dahil ang mga ito ay kakaiba. At nasambit ni Killian na ang mga ito ay mga Ratuan orcs. At napatanong si Karta kung ano ito. At sinagot ito ni Killian, ang mga ito ay mula sa malayong timog, sa Molt Archipelago. At ang mga ito ay pinaka-brutal na uri ng mga orcs dahil sa kanilang pang-araw-araw, kung saan ang mga ito ay mga pirata. At makikita natin ang isang orc na may kwintas na mga bungo at nasambit nito na sila ay naglalakad lamang subalit ang mga tao ay nagkakalat na agad sa takot.
At nasambit ng isang orc na ang mga tao ay mga mahihinang nilalang. Nang bigla na lang napansin ng isang retuan si Karta, at nasambit niya sa kanyang kasamahan na tingnan nila ito. At nasambit ng orc na si Karta ay isang uri na hindi pa nila nakikita noon. At dagdag pa nito na siya ay mukhang hindi malakas dahil binibigyan niya ng distansya ang mga ito para makapaglakad, at mukha itong uri na nagkakasundo sa mahihina at mabababang tao, at dahil sa sinabi ng retuan orc, ito ay labis na ikinagalit ni Karta kung saan ito ay napasigaw at napatanong kung gusto ba nito ng away dahil papatayin niya ang lahat ng mga ito. Subalit siya ay pinigilan ni Killian at nasambit nito na ito ay tigilan at huwag itong gawin sa harap ng napakaraming tao, dahil siya ay parte na ng tauhan ng Pendragon. Kaya napakagat na lang si Karta sa kanyang ngipin habang nanginginig sa galit. At dahil dito, pinagtawanan ng mga ito si Karta at nasambit ng isang retuan orc, na hindi siya makapaniwala na ito ay sumuko sa isang tao. At nasambit naman ng isa na ito ay namamangha, dahil ito siguro ay parte ng pinakamahinang uri ng orc sa mundo. Kung saan patuloy lang ang mga ito sa pagtawa habang naglalakad papalayo. At makikita natin si Killian na pinipigilan ang mga ito na may gawing hindi makakabuti sa kanila. At bigla na lang itong napalingon at natigilan dahil napansin nito na ang dulo ng espada ni Isla ay nakataas. At kahit nawala na ang mga retuan orcs, nasambit ni Karta na papatayin niya ang mga ito. At dahil dito napahawak si Killian sa kanyang ulo at napaisip kung bakit niya kailangang magsilbing yaya sa mga ito, at mas gusto niya na lang na magpahinga sa baybayin. Subalit napaisip din ito dahil ito ay isang komersyal na lungsod, bakit ang mga pirata na ito ay malayang nakakapaglakad ng walang pakundangan? At dagdag pa ni Killian na siguro ay mayroong bagay na nagaganap sa lungsod na ito. At pumunta naman tayo sa mansyon ng gobernador ng Leos na si Count Segunda. Makikita natin ito na nakaharap sa kanyang malaking bintana habang nakatingin sa tanawin sa labas, at nasambit nito na ang White Dragon Contractor na si Eren Pendragon at ang Lion Prince na si Ian Aragon ay parehong nagbabakasyon sa labas ng bayan ng Leos. At natanong nito ang lalaking nakaupo sa mesa, "Ano sa tingin mo, Vincent?" wika nito. At sinagot ito ng lalaki na ito ay hindi lang sa labas ng bayan ng Leos kundi pati ng Seasock sa baybayin ng Sibel. At nasambit ni Count Segunda na ito ay maaari, at natanong nito kung napansin ba ng mga ito ang insidente na naganap sa Seasock. At sinagot ito ni Vincent na kung nag-iimbestiga sila sa relasyon sa pagitan ni Baroness Erlin, malalaman nila ito. At dagdag pa nito na maliban kay Ian, walang rason ang mga Pendragon para makisali sa bagay na ito. At nasambit ng Count na ito ay totoo dahil ang insidenteng yun ay walang direktang kinalaman sa mga Pendragon. Subalit sila ay may malaking utang sa pamilya ng Pendragon. At dahil sa sinabi ng Count, walang may naisagot si Vincent kundi napatingin na lang sa kanya. At muling nasambit ng Count na ang mga ito ay nakakabwisit. Kaya habang nakatingin ito sa labas ng bintana na may malaki at masamang ngiti. Nasambit nito, iwanan na lang natin sila sa lalaking yon, ang nagkokontrol sa mga pirata at namumuno sa Leos sa likod ng eksena. Ang Dark King.